Hey there mga my loves, Cancer! Thank you so much for always staying here with me in this channel mga babes. So bago natin simulan ang reading nito for you guys, reminders muna na hindi to for everybody and just take what resonates. We do not have any gender, so babae, lalaki, LGBT, cross-watchers, you're all welcome here. You can flip roles if you want. And syempre naman tayong new channel, yung Dalnim, no? Yun yung pangalan ng channel, ang link ay nasa description box. So, dyan ay collective readings, no, for all signs. Ano man yung signs mo, no, may collective readings tayo doon na pwede mong i-check out. So, yung mga babes, no, yan. Okay, simulan na natin dito, Cancer. Ano ba ang mga pwede ninyong abangan na magiging kaganapan here or posibleng mangyari here sa inyo, guys. So, Spirits and Angel, guys, maraming salamat. Archangel Michael, thank you so much. This is for Cancer. What do we have here for me, Cancerian people? Cancer. Tell me something about my Cancer here. Just take how this resonates. Meron ba ditong currently na na-promote or merong nangyari ritong maganda sa trabaho? Meron ka ba ritong na-achieve na success? Whether that is small winning or talagang promotion ito, no? Nakita tayo ng ganyan here. So, wow, definitely, no? Magandang news yon kasi nakukuha ko yun sa inyo strongly. For a lot of you, that will be the case. It could be different na mga situations, no? Pero, yun ay makukonsider natin na winning, no? Pagdating sa inyong career, job, or business. So yeah, let's take a look at more. Your first energy I've got right here is the Queen of Swords. You also have here the Strength card, Ten of Swords energy, Temperance, double to the Temperance right here. Oh, I also have here this King of Cups. We're trying to hold your patience, huh? Two of coins or pentacles energy, the World card right here in this. Four of Wands. Meron ba ditong hindi ko alam kung meron ba rito na parang nag-propose kayo or may nag-propose sa inyo rito na kasal, boyfriend or girlfriend ninyo, wala tayong gender dito. Nag-propose na magsama na kayo, nag-propose na ano kaya kung mag-settle down na tayo together, like a topic here. Or pwedeng literal na nag-propose na siya sa inyo ng marriage or wanting to be with you. Magsama na kayo, mag-create na kayo dito ng happy family, no? So this is you're trying to get your balance here. You're find your balance here, no? So parang ikaw to na wait lang, handa na ba talaga ako magpakasal? Or ikaw to, handa na ba talaga ako magkapamilya? Or ikaw to na parang siya na ba talaga yung para sa akin? Yan. Para yun dun sa mga na mga parang hindi pa gano'n katagal, no? Like literally, iba-iba kayo rito na kung paano ba yung pagpapakahulugan ninyo sa matagal, no? Pero nakikita ko dito parang yung iba siguro kaya kayo napapaisip na kung siya na ba talaga yung para sa inyo, lalo na kung medyo mabilis. Like literally, no, puwedeng ilang months lang after nag-propose na siya sa inyo or parang 2 years pa lang, no, or 1 year pa lang kayong magkakilala na nag-propose na siya, ganyan. So, nakikita ko rito, no, na you're thinking here if ready na ba talaga ako magpamilya. Yan, no, parang ready ka na dun yung iba, ready na kayo dun sa person. Okay, at ready naman na kayo sa feelings and emotions. But this is you might be thinking, ready na ba talaga ako financially? Ready na ba talaga ako? Kaya ko ba talaga tong responsibility na to na maging haligi or maging ina sa aking mga magiging anak? Or ready na ba talaga ako maging pamilyadong tao? Ganyan. So, parang ready na ba akong panindigan 'to? Gano'n, 'no? So, whatever the case may be, may gano'n tayong nakukuha rito na puwedeng nag-propose na or napag-uusapan niyo ng dalawa ang pagpapamilya ng partner mo or kasal, 'yun, 'no? At nakikita ko naman dito mga babes na yung iba, para dun sa mga single, kasi yung iba maaaring tatanong kayo, minsan may pang single ba dun? May nakuha tayong mensahe rito for you, my single Cancerian people. I'm picking up that there is someone here na darating sa buhay ninyo.
like isang person lang yun, no? Wherein this person here will definitely rock your world like upside down. For some reason, this person here is parang biglang magkakaroon ng control sa yung mind. Like, you will keep on thinking about that person here. But, this is you. Hmm? Kailan ko lang naman nakilala 'to? Or parang ikaw 'to na, wait lang, kasi alam mo kung sino 'tong paparating sa'yo. Parang ano siya, eh, iba. Iba yung ano niya, hindi ko sinasabing hindi siya normal, pero iba kasi yung binubuga niyang energy. May something nakakaiba sa kanya to the point na na parang isipin mo, "Hindi kaya naglalaro lang 'to?" Or, "Seryoso ba talaga sa'kin 'to?" Gano'n, 'no? May gano'n kang magiging thinking right here. But to calm your mind, 'no, para lang talagang makalmado ang isipan mo rito. Kung sino man yung person na yun, 'no, na paparating sa'yo, that person is embodying the Emperor's energy. This is someone here, okay, that is successful at kapag siya ay nagdesisyon, talagang desisyon talaga. Responsable siyang tao at kaya niyang panindigan yung marriage niyo kahit nakakapasok pa lang sa buhay ninyo, kung maging new potential lover niyo siya, hindi ko siya nakikitang nagpe-play around, 'no? So, yung iba puwedeng literal na may age gap kayong dalawa, like, let's say 5 to 10 years. Okay, so whatever the case may be, just take how this resonates. But when it comes to love, age doesn't matter. Okay? It's the heart, the intentions that matters. Yan, diba? So, whatever the case may be, wala tayong edad right here. So, nakita ko dito mga babes, no, na, kaya ako natawa kanina because I literally saw an angel and a devil right here. Looks like this is you. Merong sitwasyon dito nagdedesisyon ka, pero iba to. Hindi ito may kinalaman sa love life mo. This is somewhat here na may ibang bagay kang pinagdedesisyonan dito kung saan hindi mo alam, no, kung anong gagawin mo rito. This is you na parang hindi naman 'to gano'n kalalim, huwag kayong mag-alala. Parang mabababaw lang naman 'to. Like literally, ano ba 'to? Etong eto ba bibilhin ko na 'to o wag ko na munang bilhin? 'Yan. So, puwedeng may tinitingnan kayo online, damit, sapatos, ganyan or iba baka bahay, lupa, mga ganyan, 'no, and then this is you. Hulugan ko na ba 'to o wag muna? Baka mapagamitan pa ako ng pera, eh. Ano kayang dapat kong gawin dito sa sitwasyon na 'to? Hindi, kukunin ko na 'to ngayon, eh, maganda yung presyo nito ngayon, eh, plakado talaga 'to sa'kin, nakapabor sa'kin 'to, eh, kunin ko na kaya? Ay, teka, yung kapatid ko kasi gastador yan, eh. Meron ka ditong iniisip na parang negative, 'no, example lang yun mga babes, na parang yung pamilya ko kasi baka kailanganin nila ng pera, eh, para may ilabas ako. Gagawin ko dito. Pero ang ganda na nito, eh, ang ganda na ng offer nito, eh. Talagang gagawin ko rito. Yan, na parang may tinitingnan ka rito na parang matagal mo ng tinitingnan, na willing ka naman maghintay, 'no, pero nakikita ko rito parang may kino-consider ka. Like let's say, yung family mo is ikaw yung breadwinner diyan or ikaw yung provider, 'no, and then parang ikaw 'to, may pera ka ngayon, example lang, kung pera man ito, but this could be any situation, Cancer, okey? So, parang ikaw 'to na meron kang pera rito pero wait nga lang, pagka binili ko na 'to ngayon or 'pag sinimulan ko na 'to ngayon, paano 'pag kinailanganan ng family ko ng pera? Hmm, gawin ko na ba 'to ngayon or next month na lang? Paano 'pag next month hindi na 'to naka-sale? May gano'n, 'no? So, it's like, bilhin mo na, naka-sale kasi yan ngayon or maganda yung discount niyan, kunin mo na yan. Kahit ano man yan, it feels like this is something here that is a material gain, could be a property or, just something here that you want for yourself. Maybe a new phone here. It might be a gadget here or a furniture kind of thing. Whatever the case may be, I'm picking up that this is you, like, hindi mo alam, bilhin mo na yan. Ayaw mo ng bilhin yan kasi mamaya baka may panggastusan ka pa diyan sa pera na yun. Yan, 'no. So, I think nahihirapan kang mag-decide kung magiging ganyan ang iyong, okey, let me help you out. Okay, out of this reading, hindi muna ako yung energy reader ninyo.
ako muna yung friend mong epal. Friend mong pakailamera, 'yan 'no. So, para matulungan kita 'no, I think mga babes 'no, mas maganda kung 'yan bang bibilhin mo na may pera ka, kung yung pera mo na 'yan is sakto lang or parang konti lang yung matitira sa'yo kapag binili mo 'yan 'no, 'wag mo na munang bilhin. Mm. Bakit miss 'yan? Kasi mas maganda rito na kalmadong isipan mo. Why? Okay, kasi mas maa-attract mo rito na maging positibo na masulyapan or matiyempohan mo yung isa pang, discount niyan, okay. Kasi nakikita ko rito 'no, na kapagka binili mo 'yan, okay, mag-iisip ka at mag-o-overthink ka, Cancer, which will attract the negative to happen. Kahit hindi naman yun meant na mangyari, pero nag-isip ka ng negative like, "Naku, nabili ko na 'to," or "Paano ba 'to, wala na akong ekstrang pera rito." You worry 'no, na paano yung ano 'pag kailangan ko ng pera, paano 'pag kailangan ng family ko ng pera, then you will attract that. Yes, that's how life is. Maa-attract mo ngayon yung problem 'no, wherein kakailanganin mo talagang maglabas ng pera kahit hindi mo naman kailangan maglabas. Yes, you attract that because that is also an energy. You are an energy and you attract right here problem because problem is also an energy. So I suggest, okay, importante yung kalmado ka. Ngayon kung may enough ka naman na pera at enough pa rin yung matitira sa'yo na pera meron ka pa rin ditong panggastos, then why not give it a go? Bilhin mo na yun kasi meron ka pa namang extra money sa'yo na puwede mong gastusin. 'Yan 'no. Pero yun nga 'no, wag mo munang gastusin right here 'no, kasi ganito yan, eh, 'pag kalmado yung isipan mo at pinalampas mo muna yung ngayon 'no, pero meron ka ritong parang mas importante sa'yo na may mahuhugot kang pera if ever man na kailanganin mo ng pera, then hindi ka rito maghahanap at maghahagilap 'no, na ayaw mo kasi nakukuha ko rito energy, ayaw niyo yung energy na ano, eh, na mangungutang or manghihiram ng pera, hindi ayaw niyo nun. So, nakikita ko rito na hindi naman kayo ma-pride or hindi naman rito kayo, mataas yung ego, pero kayo 'to na hangga't maaari, okey, alam mo kung paano mo gastusin ang pera mo, okey? At alam mo rin na, may pangangailangan ding iba yung mga ibang tao, okey? So, ayaw mo rin na parang makaabala sa kanila. So, nakikita ko rito 'no, na decide right here, if you have extra enough money, then give it a go. Pero if hindi pa 'no, then choose to calm your mind 'no. Wag mong isipin na, um itong discount na 'to 'no is hindi na 'yan mangyayari ulit. Mangyayari ulit 'yan 'no, excuse me, may 4.4 pa. May 4.4 pa, may 5.5, sale pa, may sunod-sunod pa 'yan kaya huwag kang mag-alala, okey? Ang sale maa-attract mo 'yan basta hindi ka maka-attract rito ng problem regarding to money, okey? So, yun 'yan 'no. Nakatulong kaya yun? I hope nakatulong yung advice ko. Sa inyo mga babes, aside from that, Cancer, I'm also picking up right here that with the Ten of Swords energy and the King of Cups, I do see no, na meron ditong nakagawa sa'yo dito ng hindi maganda in the past or just recently. Okay, could be someone here na mas matured sa'yo or doesn't have to be na mas matured. Puwede rin naman na kunwari, bunso ka ta's kuya mo siya or ate mo siya, gano'n. Or parang yung iba puwede talagang literal na mature woman, mature man right here. Nakagawa siya rito ng hindi maganda sa inyo before, pero dahil yun ay hindi niya naman gusto, okey? Parang nangyari yun or nagawa niya yun like it's out of his or her own na kagustuhan. So, I think the truth will be heard 'no, coming out from this person's mouth. You will definitely hear the truth kung bakit yun nangyari. So, I think hindi mo alam yung truth na yun 'no, kasi puwedeng ayaw niya rin yung ipaalam sa'yo. So, whatever the case may be, puwedeng nagagalit ka sa kanya or patuloy kang nagagalit sa kanya ngayon, like you're holding this, anger or hatred to this person here. Kasi you thought na ginawa niya yun dahil intensyon niya or talagang plinano niya yung gawin pero
without you even knowing, this person here, meron siyang rason, no? And I'm picking up into this person's energy na hindi niya yung gustong mangyari. So I think you will hear it, you will hear it, no, from this person here. So definitely, kailangan mo lang talaga mga babes, no, ng masasandalan kapag narinig mo 'to because this truth might, make you weak. Like you will literally feel so weak, like your body, yung parang after mong marinig yun puwedeng mapasandal ka, eh, kaya kailangan mga babes 'no, kaya ko sinasabi 'to sa inyo 'no, kasi you might really fall. 'No, puwede ka talagang, like mapaupo ganyan or mapasandal 'no. So, as much as possible 'pag nakita mo yung person, 'di ko sinasabi na 'pag nakita mo 'tong person na 'to, sabihin mo, "Dun tayo sa may pader." Kasi naalala mo yung sinabi ko 'no. Pero as much as possible, parang advice yun na parang, hindi mo kasi makokontrol na yung emosyon mo rito, eh, okey? This is already out of your control. So, you will definitely fall really weak, okay? Like, you have this hatred for this person for quite a long time already because you thought na ganun yun, ginawa sinadya niya. Pero yun nga, you will definitely, okay, really know what is the truth out of that situation, that past situation right here. Okay? So, prepare yourself, especially 'pag nakita mo 'tong person na 'to na tinutukoy ko, which is I do pick up that kilala mo siyang bongga. So, 'pag nakita mo siya, you already know. This person here will really speak the truth to you. Okay? Prepare yourself mentally, emotionally. Okay? So, yeah. And also, I'm picking up right here, no, na meron dito mga babes, no, ako nakikita na anong tawag dun? Pandora's box. Alam mo yung mga babes 'no, nakakuha ko rito ng parang energy kung saan meron dito kayong, um, puwedeng ma-discover. Pero puwede rin naman na marinig mo ito somewhere. At kung ano man yun, nakikita ko na magdadala yun sa'yo mga babes 'no, ng swerte, ng tinatawag mong swerte or luck. At kung ano man yun 'no, hindi yun bracelet, hindi rin yun kung ano mang talisman or kung ano man naritong pampaswerteng bracelet or whatever 'no, kundi, yun ay something here na makatutulong sa'yo na I think hindi lang 'to about your money, eh. Makatutulong sa'yo na i-improve yung buhay mo. Lahat na, healing, it's like you're attracting here swerte, swerte, like the word itself. Mga magagandang bagay, mga bagay na nagpapasaya sa'yo. And with that particular message that I'm picking up, I think upon hearing or upon receiving that message, I do see that instantly something good will happen to you. Mm. Alam mo yung para kang nakapagbukas rito ng isang chest and then kumalat 'no, kumalat yung swerte na yun 'no, at napunta yun sa'yo, okey? And I do pick up right here that it is not coincident na marinig mo yun, kasi I do pick up right here na yun yung gift sa'yo ni universe 'no, na gusto nilang ma-receive mo. So kung ano man yun na maririnig mo, pay attention to that because I'm definitely seeing right here na kapag yun ay ginawa mo or kapag yun ay in-apply mo or kapag yun mga babes 'no, ay gumawa ka ng action patungkol dun, nakikita ko rito na may tagumpay at meron talaga ditong happiness sa'yo araw-araw, like mamomotivate ka araw-araw, mai-inspired ka araw-araw. Yun yung nakikita ko here. Cancer! So yeah, these are all the messages I've got right here for you guys. Yan 'no, yung nakikita ko rito kanina 'no, like literally I'm seeing you na talagang, upon hearing that truth 'no, dun sa tao na feeling mo nakasakit sa'yo rito at intensyon niya yun, okay? I want you to prepare yourself.
Like, prepare yourself, okay, upon seeing that person. Okay? So, yeah, ito ang mga mensahe here for you, Cancer. Maraming salamat. Sanang heal, love, and light. And